So hello, what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa inyong lahat. And kamusta na po kayo? I hope naka-recover na po lahat. But sad to say, marami pa rin tayong mga nababasang mga negative comments na nahaharas, na-feel ng mga biktima ng online lending application. Then I would like to grab this opportunity also to say pasensya na kasi medyo busy po tayo one of these days. Kasi ang daming ganap as a public teacher po talaga. Sobrang hirap, sobrang hectic ng schedule. That's why minsan lang po tayong makapag-update about online lending application. But then, I found out ang dami pa rin mga biktima ng mga online lending application na hinaharas until now. And hindi na po talaga bago yan. Since the day nagsilabasan yung mga online lending application until now, ganun pa rin yung mga sistema, ganun pa rin yung mga proseso ng kanilang mga strategy when it comes sa kanilang mga biktima ng kanilang company, no? And then but mga ka-lifestyle, share ko lang sa inyo yung mga nagiging ganap ko this year. That's why hindi na tayo medyo nakaka-upload, no? Super busy po talaga. Ang daming mga nangyayari. Nandiyan pa yung mga foundation day sa school. Second quarter recognition ng mga bata. That's why sinisingit ko na lang yung mga ganitong klaseng videos pag nakakapanood tayo ng mga vlogs about sa OLA, no? So, ayan na nga. Binasa ko yung mga emails ng mga solid subscribers natin sa atin na humihingi ng payo, advice about their problems about OLA. And then, I found out napakaraming mga new terms na ginagamit ng mga iba't ibang online lending application to make their client victims more na natatakot, no? So, sasabihin ko na sa inyo yung totoo, no? Lahat ng mga terms na ginagamit nila na pananakot sa inyo is hanggang dun lang talaga, no? Ang lahat ng nare-receive nyo ganung mga pananakot is, of course, hanggang dun lang talaga. Wala pong mangyayaring masama sa inyo. Now, kung gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, kung wala talaga kayong source of fund na makukunan para ipambayad sa inyo, kasi marami dyan tapal system, no? Halimbawa, nagdoon sa isang loan, din babayad din naman sa loan. Kasi the more na ginagawa nyo yung mga ganyong klaseng strategy, the more po talaga na magkakaproblema kayo in the future. So, stop nyo na yung ganong mga style, no? Para, yun, hindi na madagdagan or lumobo yung magiging problema nyo. So, ang daming terms na nagsilabasan, no? Nung binasa ko yung mga comments sa mga videos natin dito sa YouTube. Ang dami, like for example, yung amnesty program. Grabe, no? Kala ko yung amnesty program ay naririnig ko lang yan sa mga president address, yung mga ganong klaseng mga word, no? Amnesty program. Imagine kung ano-ano yung mga nagsisilabasang mga words na galing sa mga online lending application company, no? Na ini-email sa inyo. Ang daming mga ganong klaseng word na which is hindi naman totoo, part ng kanilang pananakot. But then
Huwag tayo masyadong makampante, no? So, ano pa? So, meron pang yung mga discounted account, so hindi na yung bago, no? Dati pa, strategy na nila yun. Then, yung rare case violation, RA 8484. So, kung ano man yung mga ganyang mga kaso, I don't know if totoo yan. But, then, ako na mismo nagsasabi sa inyo, part ng kanilang pananakot yan, no? Huwag po kayong matakot kasi walang katotohanan. Lahat ng mga nare-receive yung emails, text, calls na galing sa mga bugok ng mga agent na yan, ano, part ng kanilang strategy, no? So again, sa lahat ng mga solid subscribers natin nag-aabang na walang sawang sumusuporta sa channel natin, maraming salamat sa inyo, no? Sinisikap ko po talagang mag-research about latest updates, kung ano na talaga yung mga nangyayari. And then, yun na nga, sad to say, until now, ang dami pa rin mga nabibiktima ng mga iba't ibang online lending application. So, payo ko na lang sa inyo, kung gusto nyo talaga makaiwas, wag na po kayo magtapal system. I mean, wag nyo nang dagdagan. Kasi the more na nag-loan kayo sa iba't ibang online lending application para itapal sa online lending application nyo, in the future, promise, malaking problema yan, no? So, ganun pa man, alam ko, maraming mga subscribers natin na badly needed. Actually, nakakatulong po talaga yung online lending application, ano? But, kasi minsan, kahit gaano natin ka good payer, minsan, hindi natin inaasahan yung mga pagkakataon na, syempre, nagkakaproblema din tayo. That's why. Pero hindi naman sinasadya natin. Pero meron din mga Ola farmers na, yun, ewan ko ano tawag dun sa kanila, no? Sinasamantala nila yung pagkakataon, nakikisabay sila dun sa mga totoong biktima, no? So anyways, alam naman natin, lahat ng mga online lending application is known when it comes sa panghaharas, no? So if ever na naharas ka, just screenshot all the evidence na pwede mong gamitin pang-counter sa kanila, no? If ever na mag-complain sila sa NBI. Pero never naman po talagang nag-complain yung mga online lending application agent sa kanilang mga kliyente. Promise, never po. Since nag-launch lahat ng mga online lending application, wala pa talaga akong nabalitaan, wala pa akong na-prove na mga online lending application na complaint sa NBI mismo. Kung meron man, gawa-gawa lang nila yan. So, nevertheless, wag po kayong matakot. Okay? Huwag po kayong matakot kasi hindi nila gagawin yung mag-complain sa NBI. Kasi gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, mauungkat yung mga maling proseso, maling mga patakaran, rules ng kanilang kumpanya. Like, pagpatong nila ng malaking interest, no? Malamang maungkat, which is labag po sa batas ng Bangko Sentral ng Pilipinas, no? So, yun, I hope meron kayong mga nalaman for today's video na kahit pa paano may apply nyo ngayon sa problema nyo. So again, kung meron ka bang due ngayong araw, sa susunod na araw, then iniisip mo kung ano yung gagawin mo, nahihirapan ka mag-produce ng fund na bambabayad mo, kung walang-wala talaga, huwag niyong pilitin yung sarili nyo, no? Para, yun, maganda yung flow ng pag-iisip nyo.
para hindi maapektuhan yung mental health, no? Huwag na kayo mag-isip ng kung ano-anong bagay na ikasasama ng sarili nyo, no? So I hope talaga na wag na pong madagdagan yung mga biktima ng online lending application, ano? Unti-unti nang mawalis, especially yung mga most harass ng mga online lending application ng mga apps sa Play Store. Ewan ko bakit until now hindi pa rin naglilinis si Play Store, especially yung mga online lending application na winalis na or may kaso na sa NTC, sa SEC. Kumbaga hindi sila registered. Kahit registered man, ang daming complaint. So sana malinis na, mawalis na Play Store. So yun lang, that's it for the day. I hope talaga meron kayong kaunting kaalaman, kaunting knowledge about sa mga videos natin para yun, yes of course, para yun maunawaan nyo na mabuti or makarecover na tayo, no, sa mga ola natin. Kasi honestly speaking, walang ibang makaka-solve ng problema nyo, no, kundi kayo lang talaga. So nandito yung channel natin to guide all of you, of course, to share my own experience regarding to this problem, no? Kasi napagdaanan ko rin lahat ng pinagdadaanan nyo ngayon. So kapit lang, laban lang, dahil lilipas din yan, maniwala kayo. So yun lang mga ka-lifestyle, magandang araw, peace.